ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNDS, trending and Isang viral show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, Master Bonora Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, alas 5:04 na ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyo. Balansyadong balita. Pilipinas, sa araw ng Martes, 12 sa buwan ng Mayo, taon 2026, sa ulo ng mga balansyadong balita.
Halaga ng piso, bumagsak na naman sa 61.48 laban sa dolyar. Senator Bato de la Rosa nagpasaklolo sa Korte Suprema laban sa nakaumang na warrant of arrest ng ICC. CBCP Catholic Bishop Conference of the Philippines umapila sa Senado na umpisa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Negosasyon sa Iran naghihingalo na, sabi ni US President Trump. Tehran handa sa anumang kaguluhan. Malacanang walang natanggap na panibagong destabilization plot. DICT chief itinanggi na siya ay nag-resign. 3 bilyong pisong smuggled cigarettes na kumpiska naman sa Agusan del Norte. At mag-ama pinagsasaksak patay sa Cebu. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, bumagsak na naman ang piso laban sa dolyar. Ito ay matapos magsara ang palitan sa 61.48 mula sa 61.15 kahapon. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, mula sa opening ng trading na 61.25, tumamlay ang piso sa 61.49 bago nakabawi sa 61.25. Gayunpaman, nabigo ang local currency na ituloy ang momentum hanggang sa magsara ang palitan sa 61.48 kada dolyar. Umaasa naman si Senator Ronald Bato de la Rosa na sasaklono sa kanya ang Korte Suprema hinggil sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Sa panayam sa Senado, sinabi ni de la Rosa na naghain na ito ng petition sa Korte Suprema para sa TRO at umaasa itong dedesisyonan pabor sa kanya. Bahagi ito ng kanyang legal na paraan upang hindi maipadala sa The Hague, the Netherlands, kung saan ngayon nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang wala pang desisyon na inilalabas ang Korte Suprema, mananatili muna si Bato sa Senado. Pakinggan at panoorin po natin si Senator Bato de la Rosa. Ang proseso naman ay hindi hanggang sa lower court lang. Meron kaya kami appeal, di ba? Pwede tayo umakyat sa taas. So, pero inunahan na namin sa Supreme Court ngayon. So, hintayin natin yung decision ng Supreme Court. Sir, habang may mga pending pa yun, sir, petition, sir, sa court, dito lang, sir, kayo sa Senate, hindi, sir, kay sir? Dito lang ako. Dito lang. Hindi ako alis. Samantala, inamin ng senador na kinuha ng kanyang staff ang sweldo nito ng ilang buwan pero hindi nito nakuha dahil nagtago siya. Pero nitong huli ay hindi na nila ito kinuha at payo sa kanyang mga staff gamitin sa kawang gawa ang kanyang sweldo noong panahon na siya ay nagtatago dahil nahihiya umano siya sa taong bayan na hindi siya nakapagtrabaho. Sa kaugnay na balita, hiniling naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang ipapadala sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Apela ng senador sa Pangulo, tao lamang siya, hindi robot at hindi rin makina. At kung may pananagutan niya siya ay dapat sa local court na lamang siya managot. Nauna lang nilagay sa Senate Protective Custody si De La Rosa sa gitna ng arrest warrant na inisya naman ng International Criminal Court laban sa kanya. Samantala, isinailalim ang Senado sa elevated alert status kasunod ng tensyon sa mataas na kupulangan sa nagtangkain ng National Bureau of Investigation o NBI na isilbi ang warrant of arrest ng Internal Criminal Court o ICC kay Senador Ronald Bato de la Rosa ay kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sa ilalim nito ay mas mahigpit ang seguridad sa Senado. Nakitaan din ng ilang mga miyembro ng Office of the Sergeant at Arms na may daladalang mahabang armas sa loob ng Senado. Sumiklab ang tensyon sa Senado kahapon nang habulin ng mga ahente ng NBI si De La Rosa na muling nagpakita pagkatapos ng 6 na buwang hindi pagpasok. Samantala, nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan naman ng pulis at mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa sa labas ng Senado. Ito ay matapos silang palipatin sa gilid ng Pasay City Police ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto. Pero pumalag ang mga supporter. Nangangambaan nila mga taga-suporta na kidnapin si De La Rosa at nangahing pa International Criminal Court sa The Hague. Ang isang taga-suporta ng senador ay handa raw isakripisyo ang kanyang buhay para kay Bato. Narito ang kanyang tinig. So baka paulit-ulit yung ginawa kay Tatay Digong na kinidnap para sa amin para sa akin, ordinaryong tao, kinidnap si Tatay Digong. So nawag nang maulit sa ginawa, gagawin nila ulit kay Senator Bato de la Rosa. Kaya ako magsakripisyo ng buhay ko.
protektahan lang si Senator Bato de la Rosa. Totoo yun. Kahit mag-isa lang ako. Yun lamang. Samantala, may legal limitations ang kapangyarihan ng Senado pagdating sa pagbibigay ng protective custody kay Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Ay kay Palace Press Officer Claire Castro, umiiral pa rin ang Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity kahit umatras na ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Binigyan din ni Castro na hindi dapat gawing sanctuary o taguan ang Senado para sa sinumang nahaharap sa kaso at dapat umanong igalang ng lahat ang hangganan ng batas. Dagdag pa niya, may obligasyon ng Pilipinas sa Interpol upang matiyak ang pananagutan na sa ilalim ng umiiral ng mga kasunduan. Nanawagan din si Castro sa mga taga-suporta ng mga Duterte at ni De La Rosa na pairali ng paggalang sa legal na proseso at iwasan ang anumang kaguluhan o karahasan. 11 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, kailangang mag-convene bilang isang impeachment court ang Senado. Ngayong na-transmit na sa kanila mula sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila naman ang nangyaring ng Senado kahapon kasabay ng transmittal ng articles of impeachment. Ayon kay Attorney Dindo Garciano, miyembro ng Board of Governors ng Philippine Constitutional Association, bahagi ito ng proseso ng impeachment. Pero dahil anya sa ruling ng Supreme Court na nagbibigay na ng definisyon sa naturang salita, nakadepende na anya ito sa bagong liderato ng Senado. Matatanda ang sinabi ng Korte Suprema na ang salitang forthwith sa Constitution ay nangangahulugang within a reasonable time, ibig sabihin hindi kailangang agad-agad. Itinanggi ng Philippine National Police na dumidistansya ito sa pagpapatupad ng ICC warrant of arrest dahil kay dating PNP Chief na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kailangan lang silang sumunod sa mga tamang proseso bago aksyonan ang mandamiento de aresto. Kabilang sa dalawang paraan na maaaring daanan ng PNP bago tumugon sa ICC warrant ay ang extradition sa bisa ng isang court order at ang direct surrender sa coordination ng Interpol. Pero sabi ni Tuanyo, sa Camp Crame wala pa silang natatanggap na alerto mula sa Philippines. Tatanggap ng request mula sa Interpol Manila. Hindi rin umano totoo na pinababayaan nila ang NBI na mag-implementa ng warrant at idinahilang hindi pa sila pinupulong ng PCTC. Pakinggan at panuurin po natin ang tagapagsalita ng Philippine National Police na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Nais po lang pinanawin na hindi lang nag-uubaya sa ibang agency yung pag-arresto po kay Senator Bato de la Rosa. Sapagkat sinabi ko nga po, doon sa apat na ahensya, ang maaaring itap ng NCP, PCTC Manila ay NBI at yung Philippine National Police para i-assist yung Interpol Manila. Flash Report. Flash Report! Teka muna, may girian sa Senado. Mukhang may mga nagpang-abot na grupo doon. Si Noche Kaka, sa RH number 27. Sino yan, Noche? May dalang plakad, Inday Lustay. Yun, sinuyog na nila. Noche? Noche? Go ahead. Noche? Padala ba yung 300? Babalikan natin si Noche Kaka. Samantala, 14 na minuto na, 15 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Balikan natin si Noche Kaka. Okay na ba si Noche? Standby! Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado! Ang oras na yan ay hatid. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At
at si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap, napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good. Komeo, so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo, so tanghon. Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful. PM at yung pro Duterte dito sa may Jokno Boulevard sa bisinidad ng Senado dahil inakala ng pro BBM Henrietta Miski na pero hindi nila alam na mayroon pang mga nakaupo dito sa may Central Island ng Jokno Boulevard at yung gilid nitong kabilang side o yung papunta dyan ng Star City ay may mga nakaupo. Pero kaya sumiklab yung tension dahil yung mayroong placard na nakalagay Inday Lustay, kaya yun kinuyog agad yung mga kababayan natin na pro Duterte dahil tapos na rin sana yung kanilang programa. Pero eto ngayon ay biglang nagbalikan yung ilang ito pakinggan ito ng tong leader ng pro BBM, mga nakapula at yung iba naman ay mga nakaputi. Ito pakinggan natin. Actually, very hostile naman sila. Alam naman namin nung kami pumunta naman dito, talagang gano'n na talaga sila eh. Pwede naman din namin patasin yung kanilang kagas. Pero hindi, kailangan ba? Hindi naman po gano'n ang ating Pangulo eh.
kami, basta kami, mga Okay, so yung grupo dito, Henry at Miss Kay, ay mula pa sa lalawigan ng Bulacan. Kaya yung hindi na umalis yung mga pro Duterte at dito na rin na sila. Imbes na sa halip na kanina ay nakapagpahinga na sila at tutuluyan na nilang lisanin. Marami pa bang tao diyan sa gate ng Senado? Ay nakabarikada na yung mga kapulisan na dito. Kaya yung kabilang side dito, yung i-describe ko lang, yung pinaka main gate ditong Senate ay yung Jokno Boulevard, yung papunta ng Star City. Wala na, inukupa na itong mga pulis, hindi na sila makakapasok all the way dito sa may main gate. Ganun din yung kabilang side, dahil both side na ito, Henry, napaligiran na ng mga kapulisan at yung Pro Duterte ay yun doon lang nakaabang. Nag-set up na rin sila kanina, tinanggal na nila yung kanilang mga sound system at ngayon ay bigla na naman nilang sinet up dahil nga dito sa biglang dumating o lumusob itong mga So yung papunta at pabalik sa Mall of Asia, wala na. Hindi naman nakakadaan diyan. Yung papuntang Mall of Asia galing ng Star City dito sa may Amazing ay bukas yon. Bukas, pero yung galing ng Mall of Asia papasok ng Star City ay hindi na makakapasok dahil isinara na ng MMDA. Yung northbound sarado, southbound bukas ng Jokno. Yung kabilang side papuntang Star City sarado na sa motorista. Yung side ng mismong Senate building, tama ba? Kung saan located yung Senado? Tama. Doon naman kasi nakabarikada yung NCRPO personnel ay sabi nga ng mga opisyal dito, kung magdagdag pa sila ng pwersa, titingnan lang nila yung sitwasyon kung sakaling dumami pa yung pro at saka yung anti Duterte ay talagang o yung pro at saka yung anti Duterte, kung sakaling madagdagan pa yung bilang ay magdagdag pa ng pwersa ng mga kapulisan. So patuloy tayong nakaantabay dito sa pagsiklab sa ngayon ay medyo humupa na ng bahagya pero tensyonado pa rin itong kapaligiran ng Senate. RH27, nanutika ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche Kaka. Samantala, sa iba pang mga balita, naghihingalo na ang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran kaugnay ng sigalot sa gitnang silangan. Ito naman ang nakasaad sa babala ni US President Donald Trump matapos tanggihan ang latest counter-offer ng Iran. Sa pagsasalaraw ni Trump, pistulang nasa live support ang tigil putukan sa Middle East. Bilang reaksyon, inanunsyo ng Iran ang kahandaan ng kanilang pwersa na tugunin ng anumang bantang kaguluhan. Samantala, nanawagan ng mga obispo ng Simbahang Katolika sa mga senador na agad umpisahan ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Inisyo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang pahayag matapos ipa-impeach ng Kongreso ang pangalawang Pangulo. Ayon sa CBCP, mas mainam na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court upang ipatawag ang mga testigo at dokumento at upang masagot din ng Vice Presidente ang alegasyon laban sa kanya. Pinaalala ng mga obispo ang commitment ng Senado na itaguyod ang hustisya, accountability at rule of law nang hindi naaantala. Idinagdag ng CBCP na nakamasid ang taong bayan sa mga magiging kaganapan sa impeachment trial. Sa iba pa ang mga balita, nasabat naman ang bilyon-bilyong halaga ng illegal na sigarilyo. Matapos ang sinagawang operasyon ng Bureau of Customs sa Port of Surigao sa isang container yard sa Agusan del Norte. Sa bisa ng letter of authority mula kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tumambad sa mga otoridad ang 54 na container van sa naglalaman ng mga kontrabando. Sa initial inspection, natuklasang 52 sa mga container ay punong-puno ng iba't ibang brand ng sigarilyo, habang 2 container naman ang naglalaman ng raw tobacco materials. Tinatayang aabot sa 3.3 billion ang halagang nasabat.
Walang personal na komento si Vice President Sara Duterte kaugnay ng biglaang pagpapalit ng liderato sa mataas na kupulungan at sa isang panayam sa The Hague, the Netherlands, binigyan diin ng pangalawang Pangulo na ang pagluklok sa bagong liderato ay eksklusibong desisyon ng mga miyembro ng Senado na dapat irespeto. Ayon pa kay VP Sara, anuman ang mangyaring balasahan sa loob ng Senado ay nakadepende sa kagustuhan ng mayorya ng mga senador. Matatandaang naganap ang pagpapalit ng liderato mula kay Senator Tito Soto patungo kay Senator Alan Peter Cayetano sa mismong araw kung kailan formal na na-impeach si VP Sara sa mababang kapulungan sa ikalawang pagkakataon. Tiniyak naman ng pulisya ang kahandaan sa anumang senaryo sa gitna ng tinawag nilang political climate. Ito'y kaugnay ng tangkang pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artades, ang pahayag ay mananatili ang kanilang institutional readiness sa anumang sitwasyon. Ginawa naman ng pulisya ang pahayag kasunod ng kanyang direktiba sa NCRPO na preserbahin ang seguridad sa paligid ng Senado. Walang natatanggap na anumang ulat ang Malacanang tungkol sa tangkang pagpapabagsak sa kasalukuyang administrasyon. Sagot ito ng palasyo nang matanong kung may impormasyon ito sa panibagong destabilization plot. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi na bago ang mga ganitong ulat kaya dapat anya maging mapanuri at mapagmatyag ang publiko. Bagamat walang tinukoy na tao, sinabi ni Castro na alam naman nila kung kanino ito nanggagaling dahil mayroon naman ng gustong iluklok sa pwesto. Narito po si Yusek Claire Castro. Even before naman hindi lang naman ngayon yan Alam naman natin kung saan nanggagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin. So, tayo po, mga kababayan natin, sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri, lalong-lalo sa mga fake news. Samantala, una nang sinabi ng Department of National Defense o DND na wala silang namomonitor na anumang destabilization activities na may kaugnayan sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. 27 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong at Henry Uri. Balansyado. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Oh, so good! Komeo sa tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Komeo sa tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog. Sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Mas sa entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Musta ang ano kayang nangyari sa stocks dito sa kasi Nako. pag may mga gusto sa politika, partner. Hindi ako marunong ng Kanya nga stocks. eh. Pang ano yan, pang mga maraming pangbili ng stocks yan. Kumbaga sabi nga nila kumbaga sa laro laro na may utak yan, yung chess. Laro na may utak at laro na may pambili ng stocks, may pang-invest. Pero alam mo, isa sa pangarap ko ito, partner, ha? Na maging stockbroker? Hindi. Hindi. Stock, yung player, kasi si parang Gracie Bay, nag-i-stock yan no? Dati. Wow. Diba? Hanggang ngayon pa ba? Hindi kasi, ang dinig ko sa kanila, nakaupo ka lang, hayaan mo lang gumulong yung kaunting investment mo, bigla na lang malalaman mo isang araw milyonaryo ka na pala. Well, depende yan. Yung iba kasi medyo malakas ang loob. Kumbaga, gusto nila na lumaki agad, mag-i-invest sila sa malaki. Medyo risky, no? Yun high risk, high yield. Yes, oo. Pero kung doon tayo sa safe, doon tayo sa, yun lang naman yung naririnig, government bonds, mga blue chip companies na stable na, para sigurado. Hindi malaki yung kita, pero at least sigurado ka kahit papano. Partner, hindi na nakawala sa 61 ng dollar, 61.48 na kanina. Kaya nga nagsara. Kumausap nga tayo ng leader, kinikilala at pinagpipitaga ng leader ng business sector ng mga employers, ang President ng Employers Confederation of the Philippines, si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr. Mr. Ortiz, magandang hapon sa inyo, si Henry Uri at si Karen Oyong. Magandang hapon po, Sir Sergio. Magandang hapon sa iyo, Henry. Magandang hapon sa iyo, Karen, at sa mga nakikinig sa atin. Para tayo hong may teleserye ng politika ngayon sa ating bansa. Ano ba ang nagiging implikasyon, ano ho ba ang nagiging epekto nito sa daloy ng investment sa bansa? Nag-tune out factor ba ito? Ayaw ba ng mga investor ninyo na ganito? Kumbaga, pasensya na gagamitin kong salita, pero parang medyo naaasiwan, naaalibadbadan ba kayo sa inyong mga nakikita at sa inyong mga namamasdan sa politika? Alam mo, nung mag-umpisa itong telenovela na ito, alam mo naman, tuwa kami na sabi ni Presidente, ako, yung impeachment na yan. Di ba sabi niya? At wala mangyayari yan. Wala namang pakinabang tayo yan. Nagkatotoo yun. So, pinay na ng impeachment. Siya, alam naman natin na magiging resulta. Pinay na alam naman natin na magiging resulta. Dadating sa Senado, alam naman natin na magiging resulta. Pero in the meanwhile, ang dami natin problema. Nakalimutan na yung problema natin talaga ngayon yung presyo, nabanggit mo, yung dollar. Ang dami natin problema na iba pinag-uusapan natin. Ang masakit, bago pa mag-umpisa yung Trump tariff, bago umpisa itong mga challenges na itong war sa
sa Iran, talagang wala ng investor, kulelet na tayo. May mga advisory na ngayon, even yung mga kaibigan bansa natin, sa atin, ala nang huli-huli na tayo sa investment, huli-huli tayo sa tourism, saksakan ng dami ng utang, tapos yung dumating itong problema ng Iran, tayo pa binagsakan ng matataas sa presyo, mataas sa kapitbahay. Hindi masyadong pinag-uusapan yan. Hindi rin pinag-uusapan na wala yung issue na hinihintay ng mundo na matapos yung investigasyon dito sa mga dito sa flood control mess, ano? Na iniisip natin sa 2026 kung makikita ng mga investors, makikita ng mga ibang mundo na sinosod natin, hindi naman sinosod, gagawa tayo ng ibang problema para shooting ourselves in the foot, ano? Ang nangyayari ngayon, lalo nang wala tang ang masakit, nandito pa naman yung ASEAN. Ano? So lahat nakamatsyag sa atin. At anong impresyon? Marami political nadagdag sa anomalies, sa political instability, constitutional crisis, possibly, para bang tingin na sa atin walang pag-asa. Alam mo, Henry, ang masakit dito kasi pinatulan masyado ng media. Walang tigil. Lahat ng pinag-uusapan, yung impeachment, yung dapat sana tumutok tayo talagang problema. Sobra-sobra kaya sabi, nag-uusap-usap nga kami, sabi, kung hindi lang televised siya, kung hindi lang yung sa lower house na yan, yung sa hindi sana ganun karami yung media. Pero lahat na ini-interview, lahat na tungkol dyan, nakalimutan na yung problema natin sa flood control. Pasigit-sigit na lang yun. Ngayon, hanggang ngayon, sana naman, medyo isipin naman natin yung epekto niyan. Huwag na natin masyado, kung mangyayari, mag-impeachment, kung tatagapin sila, tuloy, quietly na lang. Huwag na natin kinakalat sa mundo, masyado na tayo maraming problema para keep shooting, laundering our in the public. Ano lang natin mangyayari, huwag na masyado pinag-uusapan at lalo na kakasama. Mr. Ortiz? Yes. Yeah. I will give you the floor. I will give the floor to my partner Karen. And meron na may babalikan ako sa inyo mamayang 3 puntos Pero Karen is here. Go ahead, Karen. Magandang hapon po, Sir Sergio. Nabanggit po. This is our year of hosting the ASEAN. Nabanggit nyo nga po kanina. At although ang mga ASEAN member states po lately nga po ay sila ang ating mga ministers po, mga leaders ay nag-meet po sa Cebu nitong nakaraang linggo. Marami po pinag-usapan, trade, investments, ito po mga cooperation and partnerships. Pero napapansin po natin na nabanggit nyo na yung mga domestic issues po ay nakakaapekto po sa confidence ng mga potential investors. Pero hindi lang naman po Pilipinas, tama po ba, Sir Sergio, ang nakakaranas ng matinding mga domestic issues tulad po ng Cambodia and Thailand. Meron po silang border issues na meron na pong mga nabalitang nasawi dahil nga po sa mga pag-atake, dahil nga po dito. Ang Myanmar po, meron din po silang isinagawang eleksyon, meron po silang bagong gobyerno na itatag at ito po ay after the military junta took over their civilian government. So napakarami po pinagdaraanan din po. So what do you think, in your expert opinion bilang isang ekonomista po, is the difference kung sa inyong palagay po nasasabi ninyo na nakakaapekto po sa investor confidence po itong mga issues po natin dito sa Pilipinas? Sa totoo lang, tayo kilala na, in spite of what is happening there, sila pa rin yung mga choices. Huli na tayo. Bakit? Kasi nga, wala tayong tigil na shooting ourselves in the foot, continuously laundering sila.
if they can suppress hindi nila masyadong pinag-uusapan. Hindi ko naman sinasabi walang freedom of the press. No? Pero ang problema sa atin, talagang pinipiga natin hanggang huli. Sinasabog natin sa mundo yung baho natin. Alang katigil-tigil. Wala namang kakahinatnan yun. Ang hinihintay ng mundo, solve natin yung problema natin like what they're trying to do. Hindi naman yun ang sinosolve natin eh. Kung magawa tayo ng kung ano-anong problema na nakakalat sa mundo, na sa halip na mabawi natin yung confidence, lalo pang lumalala yung lack of confidence sa atin. Okay. Kanina yung binabanggit ninyo na tayo'y napag-iiwan na when it comes to investment. When you say napag-iiwan na, talaga bang zero investment tayo? O kung mayroon man, talaga bang konting-konti o halos wala nang pumapasok na investor? That's one of my follow-up question. And the other one is yung sinasabi ninyo na the government seems walang focus, walang ginagawa doon sa mga malalaking problema, lalo na yung may kaugnayan sa ekonomiya. And I want to clarify, yung sinasabi ninyo na we in the media, although I'll take it, partner, as a constructive criticism, kasi ito'y kukunin kong pagkakataon para sa inyo naman galing kung anong gusto ninyong ginagawa naman namin as media. No? Kasi ang pagkakabanggit ninyo, kasi kayo masyado ninyong pinopokus sa mga political issues, interview dito, live dito, ng mga hearing, ng mga kung ano-ano mga pinag-uusapan sa politika. Hindi kayo tama ba? Ayaw ninyo mag-focus sa malalaking problema, lalo na yung mga pang-ekonomiya. Okay. Let's start with one of my query. Yung tungkol muna sa investors. So, well, anyway, hindi ko sinabi ng gobyerno wala ginagawa. The government is trying its best na masolve yan. Sa matter of President's going all around. Kaya lang, talagang yung mahirap na although may pumapasok sa atin, compared sa mga neighbors natin, even sa turista, kita ko yun, ang layo natin. Kasi nga, last choice tayo lumalabas na paglampas-lampasan tayo ng iba. Ikaw lang mismo magsabi, hindi lang naman yung mainstream media, pati yung mga social media, Facebook na yan, yung mga social media na yan. Tingnan mo yung time during tingnan mo yung time na in-spend. Tingnan mo yung mga ini-interview. Gano'ng karaming interview sa lahat ng channel, sa lahat ng Facebook, gano'ng karaming tungkol dyan at tungkol doon sa problema natin talaga. Nang makikita mo ron na parang yun lang kasi nandun yung focus kasi yung hearing isa pagka hindi ka nagbanggit sa media tungkol doon, naiiwanan ka. Kaya lahat ng tibubuksan mo, yun ang pumapasok. Bihira na yung papasok, yung ini-interview tungkol doon sa problema natin, yung mga government officials talking about it. Na-focus sa political aspect. Hindi doon sa yun lang naman sinasabi ko. No, but it's a good thing that it's a good thing that you brought it up, Mr. Ortiz, kasi it's an eye-opener. Baka akala namin sa sektor namin ay maganda pa yung kontribusyon natin sa national development, pero coming from you, maganda at nababanggit ninyo yan. Pero yung tungkol sa mga investor na kaninyo kanina, ano ba yung pagkakasabi nyo? Is it kulelat? O hindi na tayo why is it kulelat? Why is it kulelat? Who's to be blamed? What's the real score? What's the real problem? Alam mo, nung umpisa, nung long time ago, a few years back, sumasama kami sa presidente pag nagkakampanyan. Kahit nung umpisa, kay President Ramos noon, nadala niya rito yung mga investment ng mga electronics na hindi kami makapaniwala na magiging hub tayo ng electronics dito. Nadala yan. Bumalik yung mga export natin. Tuloy-tuloy investment. Pero after a while, medyo nagkaroon na ng problema. Unang-una sabi nila, ang policy nyo riyan
sa Pilipinas, napaka-erratic. So, policy. Okay. Nagpapalit-palit kayo. Policy, nagpapalit-palit. Ano? All of a sudden, meron kayong mag-i-invest kami, bigyan babaguhin yung policy. Yung mga gano'n. Number 2, yung red tape, masyado. Mabuti na nga lang ngayon, naging yung ARTA, nakikita nila yung ARTA, inaano yung ease of doing business. Medyo nakakatulong yun. Napasukan pa tayo last year yung kidnapping. Ang laki sa epekto rin yun. Nakatakot yung mga tao. Pero sandali lang yun. Nung lumabas, nung pumutok yung flood control, yun ang talagang killer. Dahil talaga... Killer? You're telling us, that's the killer? Yes, that's the killer. Kasi yung buong mundo, nakita nila, nag-i-invest tayo rin, ganyan lang pala nangyayari. Tapos, so, iniasahan nila, masosolve natin yung problema in a short while, hopefully, tinayo nga yung ICI, na umaasahan tao, may mangyayari, wala nangyari. Tapos yung iniimbestigang budget of 2025, apparently, hindi naman na-solve. Nagkaroon pa ng problema rin sa even the next budget of 2026. So, tapos, wala pa nakukulong na hinihintay ng mga tao na ano ba ito? Ano bang sa ibig parang ilang ang mga tao. Tapos nabagsakan pa ditong impeachment nato na lahat ng attention napunta ron, ang daming problema, ay iwanan yung problema ron sa hindi na yun ang pinag-uusapan ngayon sa yung solution. Everybody wants to kaya lang siguro by the very nature of the issue talagang attractive sa media, attractive sa mga tao, attractive sa so doon napupunta sa halip na pagtuunan natin yung problema at sana huwag natin laundering dirty linen in public in the whole world. Tuloy-tuloy tayo, araw-araw yun ang ginagawa natin sa halip na try to correct yung talaga issue na hinihintay nila mangyayari para pumunta sa atin ng investment, para pumunta sa atin ng mga turista, tuloy-tuloy na. Pati na nga yung geopolitics, nadagdag pa rin. Kasi nga po, yung oil crisis, ito nga po nararamdaman pa rin po natin at nakaka-apekto na rin po ito sa presyo ng mga bilihin, lalo na po yung ating diesel, kerosene at gasolina, Sir Sergio. Pero kayo naman po sa hanay po ng mga employers, kumusta naman po ba ang inyong mga negosyo dito sa Pilipinas? Kumusta naman po ba ang kalagayan ng ating mga manggagawa rin po? At syempre, kayo rin po, mga employers, ano po ba ang mga nararanasan ninyo po ng mga challenges, mga hamon po, given ang dami pong mga issues na po? Sabi nyo nga po, meron tayong mga domestic issues compounded by geopolitical issues, Sir Sergio. Well, alam mo, siguro, hindi natin yung sa labor market, nasa 52 million Pilipinos. 84% of that, nasa informal sector. Sila yung mga farmers, mga peasant folks, yung mga small home business, family business, tsaka yung mga unemployed, yung government, yung ibang unemployed. 16% lang yung nasa formal market. Sila yung home ng mga laws ng SSS, DOLE, sila yung covered. Out of that, 16%, 90% are micro. SMEs? Micro industries. 90%. Yung MSME natin, 99.5%. Wow. Kasama rin 8% yung small, 1% yung medium. Yung medium, wala pang 1% yung large. Okay. So pag pinag-uusapan natin yung mga maliliit, marami tayong nilalabas sa area, ang pinag-uusapan natin, halos pala ayuda, pinag-uusapan natin yan. Yung mga small company, mga small firms na yan, na hirap, na dahil nga rito sa problema ng
dito sa fuel crisis natin, talaga marami rin nagsasara. 90% yan. Marami sinasabi na, ganun din naman sa ASEAN eh. 90% plus lahat ang MSME. Oo. Pero tayo, 90% micro. Hindi umaasenso. Micro. Yan pang sweldo lang yan. Marami riyan. Yung quincenas o yung weekly, hirap. 13-month pay yan, ibinubuno. Yung small, hati yan. Marami rin, makaluwag-luwag, nakaka-adjust. Yung medium, okay yan, no? Saka yung large, mahaba-haba ang PC niyan. Pero konti lang sila. Majority of the workers nando sa micro and small. So yun ang hirap na hirap. Okay. Hindi naman kaya sustenahan ng gobyerno lahat yan. Kailangan dyan investment para makagawa ka ng jobs. Yun ang hirap na hirap. Yung binabanggit ninyo na sa lahat ng mga dagok sa ating lipunan, ang pinakamalaking nagbigay sa atin at ang pagkaka-describe ninyo killer na problema, talagang masama, talagang nakamamatay, ay itong flood control corruption. Now, ano ang nais ninyong mga negosyante na immediate and doable action of the government para bumalik ang tiwala at maganyak ang mga negosyanteng magmamahunan at yung mga naririto'y sa halip na kumalas ay lalo pang magpalawak? Ano yung nais ninyo na kayo'y dinggin na ganito ang inyong gawin sapagkat pag hindi nyo ito ginawa, ngayong sisinghap-singhap na baka malubog na tayo sa tunay na kumunoy nito? Sabi ko nga kanina, malaki sana yung tingin namin sa ICI dati. As a matter of fact, pati labor sector, kami employer, bihira kami magsama. Diyan sa issue na yan, nagkasama kami. Palakasin yan sana, hindi bila na lang halos namatay by default. Alisin yung mga kasi wala namang enough powers, wala namang enough resources sa ginawa. Tapos yung mga investigasyon naman niya sa lower house, hindi siya satisfied ng mga tao. So parang nangyayari, pangako tayo ng pangako, merong nuhulihin, merong panay kwento. Alam naman nangyayari. Yung hinahanap mastermind, walang lumalabas. Kaya yun ang problema. Sa halip na nakikita natin, nanonood tayo, kung tayo mismo, hindi kumbinsido na may mangyayari riyan, lalo na kayo mga investors. Kayo ho ba kasi wala ng ICI, kayo ba sa sektor ninyo gusto nyong ibalik ang investigasyon ng Blue Ribbon, paharapin ang 18 sinasabing mga dating Marines, ang Sergeant Gutesa, ang Saldico, ang Martin Romualdez, gusto nyo bang yan ay maibalik sa Blue Ribbon at na magkaintindihan kung ano talaga ang punot dulo at sino talagang mga walang hiya dyan sa flood control anomalies? So, sa totoo lang, talaga marami naghihintay yan. Na yung si Gutesa, nung lumabas yan, maraming expecting something else. Lalo na nung lumabas yung 18, 18, naghihintay ang tao. Pero walang tumatawag . Okay. So kung kayong tatanungin, ibalik dapat ang Blue Ribbon hearing? Well, ibalik sana. Pero ang sinasabi lang namin, huwag naman sana masyadong i-dramatize, huwag masyadong paingay. Dahil habang ginagawa natin, ako, kung tatanungin ako, huwag na sigurong televised, huwag na sigurong iporta lang yung hindi naman kailangan natin kaya lang naghahanap ng gano'n dyan dahil hindi satisfied sa siguro na procedure yung mga tao, hindi sila naghihintay sila ng report ng updates, hindi dumarating yung maayos, gusto nila, nakikita nila. Plus, mahilig sa telenovela mga tao di ba? So, sana, tahimik lang. Yung talaga seryoso na hinahanap natin ng solusyon para makita naman ng mga investors na we are trying to solve our problems. Nakita ko kasi nung una, sana nga, stay na lang tayo sa 2025
the most corrupt budget supposed to be, no? Hindi eh. At saka yung sana yung mga implicated doon sa ano na yun, yung mag-state, hindi eh. Para walang sisihan, hindi masisi yung ano, ang gagawin na gusto pang buksan yung ibang agencies, dito nga lang sa DPWH, hinap na hinap ka na eh. Doon sasama mo ba? Okay lang yun, bistigay, pero quietly lang yun. Tsaka unahin natin yung hinihintay ng tao. Gusto pa balikan lahat ang administrasyon. Sino maniniwala sa'yo? Magsusolve natin ng problema pagka gano'n. Mag-stick tayo sa hinihintay ng mga tao na yung 2025 budget, ibistigay natin yon, palawakin natin, eventually as we solve it, nakikita ng tao na talaga seryoso. Yun natin, buksan yung ibang pinto. Bukas tayo ng bukas ang pinto, wala naman na kukuha. Di ba? Masyado marami tayo. So, mag-stick tayo sa, pakita natin na seryoso tayo, at least sa 2025 budget. Alright. Saka natin palawakin later on. Very good. Well said. Salamat po ng marami sa inyo, Mr. Ortiz. It's really nice and it's an honor to talk to you again. Salamat ng marami sa inyo. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Alright. Medyo talaga masyado napupustrate. Come again? Masyado kayong napoprostrate na? Na hindi tayo lagi patas yung mga kalagayan natin eh. Hindi tayo maasenso. Di bale, basta huwag kayong bibitaw at hari nawa. Wala. Alam mo, Henry, for the last 25 years, marami na pinagdaanan. Bumabagsak GNP natin, pero lagi tayo nakakabalik. Hindi ka lang, nalalampasan tayo. Yun na nga. Sana'y tayo manguna uli sa banda-banda pa riyan. Salamat, Mr. Ortiz, for joining us. Thank you. Thank you, Henry. Thank you, Karen. Salamat po, sir. Okay. Direct yan. Galing from the horse's mouth, partner. Hindi, walang kulay yan. Yung mga pinagbabanggit niya, I think our government should take it seriously, lalo na yung resulta, partner. Gusto nila sa tingin ko, yung makita ng mga investor na talagang may napaparusahan sa mga magnanakaw. Yun ang punto niya ng mga investors. Otherwise, para maging mainganyo at maganya ko lang yung mga negosyante, dapat seryoso ang campaign laban sa korupsyon. 602, ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. We'll be back after the break. Balansyado. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy,
Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ay, racket. Baka Sa hirap ng buhay. Baka si Pedro kailangan ng caretaker partner Ay, ganon. Dog taker. Mag-ano ka, magiging nanny, pet nanny. Diba? Baka nangangailangan ka pagka ikaw ay napapagod paampun mo muna sa akin si Pedro. Magkano naman ang per day mo? Mababa lang naman ang singil ko. Ayun na nga gusto ko sana libre. Total, partner naman kita Kaya lang sabi nung nanay ko, alam mo ikaw, pinaaral kita, malaki nagastos kayong magastos sa tuition Biglang ganun Sabi nung tatay ko, there's no such thing as freelance, anak. Ha? Oo nga. Sabi din nila, walang libre na ngayon. Grabe. Anyway, dumako na muna tayo sa mga report. Nasa ng... yan. Alrighty. Sige. Yun daw kung si Pangulong Bongbong Marcos walang espesyal direktiba sa mga law enforcement agencies sa harap ng arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato. RH number 14, Left Narciso. Left. Hindi nagbigay ng anumang utos si Pangulong Bongbong Marcos sa law enforcement agencies kaugnay ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang palagian lamang namang direktiba ng Pangulo sa lahat ng sitwasyon ay sumunod sa kung ano ang itinatakda ng batas. Kaugnay naman sa pagbibigay ng protective custody ng Senado kay de la Rosa, umaasa si Castro na alam ng mga mambabatas ang kanilang ginagawa. Alam naman anya ng mga ito kung ano ang limitasyon ng kanilang kapangyarihan at hindi sila dapat lumagpas sa itinatakda ng batas. Nauna nang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na maaaring humantong sa constitutional crisis
ang sitwasyon kung pipigilan ng Senado ang posibleng pag-aresto kay De La Rosa. Umapila naman ang palasyo sa mapayapang pagkilos ng mga taga-suporta at nagpoprotesta sa Senado. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Ms. Lieutenant Narciso. Samantala, 18 dating sundalo inaasahan ng haharap sa Senate Blue Ribbon Committee ngayon na may bago ng liderato ang Senado. Ayon po ito kay dating Congressman Mike Defensor. RH28 Raymond Dadpaas, ibalita mo yan, Raymond. Kumpiyansa si dating Congressman Mike Defensor na mabibigyan na ng pagkakataon ng 18 dating sundalo na humarap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay kasunod ng nangyaring pagpapalit ng liderato ng Senado at naluklok si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ang 18 dating sundalo ang nagkumpirma na nag-deliver sila ng male-maletang pera kina dating Congressman Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez bilang kickback mula sa mga maanumalyang flood control project. Umaasa si Defensor na iimbitahan ng bagong itatalagang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga dating sundalo. Sana rin ay sumabay na lumutang daw si retired Master Sergeant Orly Gutesa ng Philippine Marines. Siya ang unang nagbulgar na siya ay nag-deliver ng mga male-maletang pera kina dating Congressman Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Narito si dating Congressman Mike Defensor. Sa lahat sa nangyari ngayon sa Senado kasi sana makita ulit si Sergeant Gutesa kung sa poder ng Senado makuha nila at mapakuha si Sergeant Gutesa at maiharap yung 18 sundalo. Tapos syempre yung binabanggit naman dati pa na sila E.S. Bersamin, Secretary Pakandaman, Adrian Bersamin at saka si Trigib Olaybar, talagang iharap dito. May dalawa pa dyan, si Mark Tiksay at saka si Paul Estrada, na madinig natin para talaga malaman yung kabuang storya kung ano talaga itong nangyaring korupsyon sa ating bansa. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Oh, by the way, si Ginoong Sergio Luis Ortiz, yan din ang sagot niya na sana niyang maiharap uli sa Blue Ribbon itong mga binabanggit pong ito, yung 18 dating sundalo at siyempre yung Sergeant Gutesa at yung iba pang mga isinasa ko dyan sa flood control anomaly. Sabi niya sa panayam namin kanina, sila sa business sector, sa employer sector, na yan ay gusto nilang makita at maibalik at magkaroon ng sinserong investigasyon. So sana'y mangyari yan sa lalong madaling panahon. Samantala, mayorya ng Visayas at Mindanao Congressman nag-yes vote sa impeachment laban kay PP Sara Duterte. RH number 12, Milky Rigonan. Milky. Karamihan ng mga kongresista mula sa Visayas at Mindanao ang bumoto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang House Assistant Majority Leader Atlano del Sur Representative Zia Alonto Adjong, ang pagsusulong ng pananagutan ay nasa iba't ibang regional at political lines kabilang matatagal ng baluarte ng mga Duterte. Batay sa official tally, 43 mula sa 50 mambabatas mula sa Visayas ang bumoto pabor sa impeachment, habang 41 naman mula sa Mindanao ang sumuporta rin. Ipinaliwanag ni Adjong na binasag ng pattern ng botohan ang mga nagsasabing ipipilit lamang ang impeachment na mga nasa Imperial Manila. Hindi ani ito tungkol sa geography o politika, kundi sa mga ebidensya, constitutional duty at pananagutan sa mga Pilipino. Mula naman sa Luzon, 125 mula sa 142 congressmen ang bumoto ng yes sa impeachment. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigonan. Samantala, partial report sa investigasyon tungkol sa flood control probe na isumiti na ni Senator Ping Lacson sa Ombudsman. RH5 Val Gonzales, ibalita mo yan, Val. Ms. Karen, kinumpirma ngayon ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na natanggap na ng anti-graft body ang partial committee report ng Senado sa isinagawang investigasyon sa manumalyang flood control projects. Isinumite ng tanggapan ni Senador Panfilo Lacson
ang Blue Ribbon Committee report sa Ombudsman isang araw lamang matapos magkaroon ng biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay Clabano, ipapasa agad ang mga laman ng report sa mga nakatalagang special investigators na humahawak sa iba't ibang flood control cases para sa masusing pagsusuri at paggamit kung kinakailangan. Patatandang nilunsad ng Senado ang malawakang investigasyon matapos mabunyag ang bilyong-bilyong pisong pondo sa mga proyektong kontrabaha na inihinalang may ghost projects, overpricing at sabwatan sa pagitan ng ilang mga mambabatas, mga contractor at ilang mga opisyal ng DPWH. Ako si Val Gonzales, DJ Ray Chuna sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Val. Samantala, 4-day work week tinanggal na sa provincial government offices sa Northern Samar. Balita mula kay Jane Bantayan. Jane. Hindi pa man bumabalik sa normal ang presyo ng krudo dito sa probinsya at may tuturing na mataas pa rin. Ngunit inanunsyo na ni Northern Samar Governor Harrison Chua na balik na sa 5 araw ang trabaho ng Kapitulyo. Kinupirma ni Governor Chua na nagkaroon ng ebalwasyon at pag-usapan na dapat nang ibalik sa standard 5-day on-site work ang Kapitulyo upang matiyak ang patuloy na serbisyo. Simula ngayong linggo ay 5 araw na ang pasok hanggang Biyernes. Pero gayunpaman, ayon sa nasabing gobernador ay tuloy ang pagtitipid ng paggagamit ng enerhiya dahil sa nagpapatuloy pa rin na tensyon sa Middle East upang mabawasan ang konsumo at gastos ng gobyerno at layunin nga makatulong upang magamit ang resources sa mga mahahalagang programa ng probinsya. Ang 4 na araw na pasok sa opisina ng gobyerno ay pinatupad alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos sa gitna ng kinakaharap na energy crisis. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jane. Teka, saan ba kumukulog sa report ni Jane na sa background? Baka maulan. Kumukulog ba? Makulimlim ba sa labas? Sa Eastern Samar. Oo. Ano bang... O di kasi parang... hindi nga. Baka mamaya ka ako. May... Parang may kulog eh. May pero wala namang kidlat. Mahangin. Mahangin siguro. Alamin nga natin na kasi normally partner pagka papasok na ng second week ng May, may ulan-ulan na eh. Medyo. Pero ewan ko, summer pa rin naman daw. Tag-init pa rin. Si Chanel Dominguez ang Pag-asa. Chanel, magandang hapon, magandang gabi. Good evening, Miss Chanel. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Kailan ba uulan? Napakabanas. Yes po, magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi sa mga taga-subaybay natin. Para po sa ating weather update, yung inaasahan po natin mga pag-ulan ay posible po tuwing hapon at gabi, mga localized thunderstorm. Ngayon po, ilang areas po natin ang meron pong thunderstorm advisory, lalo na po sa Central Luzon at Northern Luzon. Yung buong bansa po natin, patuloy na makakaranas pa rin po ng maaliwalas na panahon, pero asahan din yung init at alinsangan sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng isolated rain showers, and yun po yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Wala bang halimbawa kahit once a week lang na malakas na buhos, wala pa tayo nakikitang ganyan? Sa ngayon po, dahil yung May po is mas kilala po natin thunderstorm month po, posible na po mag-start din po yung mga thunderstorm, lalo na po dito rin sa Metro Manila tuwing hapon po tsaka gabi po. Sa ngayon po, dito po sa Metro Manila is cloudy po ang ating conditions, pero mga kalapit bayan po natin, ay meron po silang thunderstorm advisory at inaasahan po natin makakaranas po sila ng panandaliang buhos ng malakas na ulan. Pero partner, di ba? May mga may mga LPA. Posible po ba na magkaroon tayo ng bagyo ngayong panahon ng tag-init, Miss Chanel? Yes po, posible po yun. Nagsa-start po usually pag April po or May, nagkakaroon na po tayo ng bagyo. Pero sa ngayon po, nagkabagyo po tayo na nakaraan, si Kaloy po, at tulungan na nga rin po itong humina bilang isang ganap na low pressure area. Pero nasa loob pa rin naman po ito ng PAR at hindi rin po natin inaasahan na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Yan ako. Basta ngayon, ang official na declaration ninyo, tag-init pa. Yes po, tag-init pa rin naman po. Tag-init pa? Ano bang pinakamainit ngayong araw? Saan lugar? Yes po, pinakamainit po nating heat index na itala ngayong araw ay 48 degrees Celsius. Dito po ito sa may Butuan City, Agusan del Norte. 48 degrees. Miss Chanel, siguro pa mabilisan lang muna pag-explain kasi baka ma-confuse yung mga listeners natin and televiewers. Ano ba ang kaibahan ng heat index at yung tinatawag natin na antas ng temperatura?
Yes po, yung antas po ng temperatura, kung may imagine po natin, yun po yung nakukuha po natin gamit ang thermometer. Ang heat index po ay pinagsamang yung ginamit po ng thermometer na temperature at yung humidity or yung moisture po sa ating hangin po. Pag pinagsama po yun po yung heat index at inaasahan po natin mas mataas po yung heat index na nararanasan po natin, the more na moisture po dahil yun din po yung dagkit na nararamdaman. Yung heat index, yun yung hulab. Yes po. Yung hulab ng hangin, hulab ng panahon, 'di ba? Opo. Yung temperature, yun yung sukat ng init na pumasok sa katawan, tama ba? Hindi po. Yung temperature po, yung nakukuha po natin temperatura is yung area, sa area po natin, ano po yung nakuha po natin temperatura. Yung heat index po, moisture din po, plus yung yung temperatura po. Kaya mo na, basta mapakainit. Masasabi din nila, yung heat index na Michelle, ito yung damang init, yung nararamdaman natin. Tama po yan. Ayun. Maliban na lang doon sa mga manhid, Chanel, ano? Walang nararamdaman. Sa mga hindi makaramdam. Mga walang index sa buhay. Walang heat index. Okay. Chanel, salamat. Thank you, Miss Chanel. Thank you, si Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Sabi na, Miss Kay, gaano ba kataas ang heat index mo? Kayo naman. Mataas pa. Dito malamig kasi aircon, yabang no? Tingnan natin pag lumabas. Damang init. Matindi pa ho ang pandama ng partner ko. Hindi naman ako tuod na hindi nakakaramdam. Damang-daman niya pa ang inyo pong pagsuporta sa pagkikinig namin. Salamat po sa inyo. Salamat ng marami. Lalo na andyan na. Sige. Dahil sa damang-daman ninyo kami, bibigyan din namin kayo naman ng premyo. Wow. Tumataginting, lumalagapak, kimpal-kimpal na mali-malitang 500 pesos. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos. Kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring, tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Punta nga tayo sa Romblon. Kumusta ang... Kaya nga, ano ba ang damang init sa Romblon? Kasi island coastal province yan baybayin din yan. Si Raquel Machado ng Romblon. Sarap naman ang apelyido ni Machado. Machado naman. Pangalan pa lang, ulam na. Hi Raquel! Hello po, Miss Raquel. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi din po, ma'am. Saan ka sa Romblon, Ate Raquel? Dear Ate Raquel. Sa Look. Sa Look. May radyo natin dyan. Ay, hello po. Kay kumaring Bing Solis, si DJ Bing, si Bukal Bing, di ba? Dyan sa Look, sa Romblon. Yes. Mainit ba ngayong maghapon o may paulan-ulan na ba riyan, Raquel? Wala pa. Kanina po, nag-ambon. Nag-ambon. May ambon na. Naku, Pero pag ambon, pagkatapos niyan, sobrang lalong mainit. Tama ba, Miss Raquel? Sabi niya. Opo. May delay. Kasi long distance ang ating call. Sige Raquel, hindi ka na namin pakakaabalahin pa ang aming tanong. Anong himpilan ng radyo ang una sa Pilipinas, una sa Pilipino at una sa mga Tagalook sa Romblon? DZRH. Ayun! Congratulations! Congratulations, Miss Raquel! Meron kang 500 pesos in GCash. Kahit malayo yan, makakarating sa iyo ang aming papremyo. Salamat po. Ayan, walang delay yung 500 pesos na GCash na yan. Okay, thank you. Maraming salamat. Congratulations! Suma sa inyo, Ate Raquel. Mapapakinggan po siya sa programang Dear Ate Raquel. Every Saturday, alauna po ng hapon. Ate Raquel libreng libreng promotion siya. Oo, diba? Tito John Soler pala. Kumusta Hello na po? Hello po. Kumusta na sa inyo?
Okay na tayo, boundary na tayo. Sumayin nyo na ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi po naming paalala sa ating lahat, kung gusto nating umasenso ang buhay, huwag gagawa ng masama. Una, siyempre, manalig muna sa may kapal. Magdasal, huwag gagawa ng masama sa kapwa, bagkus gumawa ng mabuti palagi. Dahil ang paggawa ng mabuti, kailanman ay hindi magbubunga ng masama. Tumulong sa nangangailangan dahil help is wealth. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal dahil Tuesday ngayon. Si Attorney Rina Seco ang inyo pong makakasama. Susunod na. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Bye! Bye! Balansyado.